bago tayo mapunta sa chapter 1003 netong manga, mag-recap nga muna tayo ng konti mula sa mga pangyayari sa last chapter, which is yung chapter 1002. Sa chapter 1002 nga nakita natin kung paano nagsukatan ng lakas itong mga supernovas laban kila Kaido at Big Mom. Nakita nga natin kung gaano kalakas si Big Mom in terms of elemental attacks. Si Kaido naman nasaksihan rin natin as usual kung gaano siya ka-durable, at ang pinaka-highlights nga netong chapter 1002 syempre yung paghati ni Zoro sa sungay ng bungo sa Onigashima. So game, mapunta na tayo dito sa chapter 1003. Take note guys, dalawang chapter yung tatalakayin natin sa video na to, which is yung chapter 1003 at 1004. So game, umpisahan na natin. Sa pag-uumpisa nga na itong chapter 1003 nasaksihan natin yung naputol na atake ni Luffy para kay Kaido mula sa last chapter. Dito kitang kita nga natin na medyo effective yung Gomu Gomu no Gatling na inatake niya kay Kaido. Sa sobrang lakas nga ng atake niyang to, pati si Big Mom sobrang gulat na gulat. At nung time naman na tinapos na ni Luffy yung atake niya, kitang kita natin si Kaido na medyo napuruhan. Samantalang si Luffy naman sobrang naubos yung lakas niya. Kung matatandaan nyo guys, dito na tumalab kay Luffy itong side effect ng Gear 4 niya, which is hindi na ulit makakagamit si Luffy ng haki sa loob ng 10 minuto. Pinaalala rin naman yan ni Trafalgar Law sa ating mga manonood. Nung nakita naman ni Big Mom na biglang sumagad na agad si Luffy sa lakas na meron siya, bigla siyang na-disappoint. Kumbaga ang iniisip ni Big Mom sa oras na to parang wala pa tayo sa main event Luffy. Ba't parang wala ka na kagad lakas? Bali pagtapos ng insultuhin ni Big Mom si Luffy, bigla tong umatake ng Happy Mother's Blaze. Buti na nga lang at biglang nakuha ni Zoro yung captain niya para hindi ito matamaan ng atake ni Big Mom. Sa next panel naman nakita natin si Eustace Kid na minomotivate yung right hand man niya na si Killer. At sinabing ipipressure daw nila si Kaido. At dito nakita natin si Trafalgar Law na inatake si Big Mom. Sila Eustace Kid at Killer naman aatake na rin sana. Kaso nga lang biglang umatake si Kaido ng Dragon Twister. Sa sobrang lakas nga ng hangin na ibinato na itong si Kaido sobrang nilipad itong sila Zoro at yung walang malay na si Luffy. Pero alam naman nating lahat kung gaano ka-loyal itong si Zoro sa captain niyang si Luffy. Kaya naman bago pa nga mapunta si Luffy kay Kaido biglang umambal na ng atake si Zoro. At sa unang pagkakataon nga nakita natin ginamit na rin ni Zoro yung tatlong espada niya ng sabay-sabay. At dito umatake na si Zoro ng Black Rope Dragon Twister. Nung tumama nga kay Kaido itong atake na to ni Zoro, agad na recognize ni Kaido na tama nga daw yung hinala niya. At espada nga daw talaga ni Oden yung gamit-gamit na itong si Zoro. Pero imbis nga na masaktan si Kaido mas nanggigil pa to. At dito buong pwersa siyang umatake ng Dragon Twister Demolition Breath. At dyan na nga natapos yung panel kung saan naglaban sila Kaido at yung 5 supernovas. Sa kabilang banda naman ipinakita na rin sa atin yung nangyari sa ibaba nitong rooftop. Dito makikita natin na patuloy na rin yung paglalaban ng magkabilang panig. Sa next panel naman pinakita sa atin ng konti yung naputol na ulo ni Orochi. So bakit sa atin to pinakita? Dahil sa next page nga napag-alaman natin na yung CP0 nasa Wano pa rin. Kung matatandaan nyo guys huli nga nating nakita itong mga miyembro na to ng CP0 during nung time na naikipagkasundo sila kay Orochi. So dito pinag-uusapan nga nila yung panig nila Kaido laban sa mga samurai at kila Luffy. Kumbaga sinusukat nila kung sino nga bang lamang sa gera na to, o sinong dihado o sinong lemado. At dito pinakita na nga sa atin yung current standing na magkabilang panig.
panig. Sa next page naman itong chapter na to ay nasaksihan natin sa huling panel na nag-transform na rin itong si Kaido into hybrid form. So ngayon ay tumalon na kagad tayo sa next chapter, which is itong chapter 1004. Sa pag-uumpisa nga ng chapter na to ay nakita natin si Speed. Kung maaalala nyo guys miyembro nga itong si Speed ng Beast Pirates. Pero naging master nga niya si Tama simula nung nakakain ito ng kibidango mula sa pisngi ni Tama. At speaking of kibidango ni Tama, currently nga ito yung ginagawa ngayon ni Speed. Inuuto niya nga yung mga miyembro ng Beast Pirates na kumain ng kibidango mula kay Tama. At sinabing galing daw yon kay Queen. Pero alam naman nating hindi yun totoo. At dito nag-flashback na nga ng konti yung pag-alis ni Tama papuntang Onigashima. Bali naghanda na pala si Tama ng sandamakmak na kibidango. Dahil alam nga niya na makakatulong to once na makain to ng mga mahihinang nilalang na tauhan ni Kaido. So it makes sense nga naman, 'di ba? Sobrang laki ngang tulong na itong Devil Fruit powers ni Tama. Para naman maging patas ng konti yung puwersa nila laban sa puwersa ni Kaido. Anyway, sa next panel naman nakita nating itunuloy na rin sa wakas yung naputol na laban na itong sila Franky at Sasaki. Dito kitang-kita nga natin na in terms of physical strength, nakakasabay naman itong si Franky kay Sasaki. Nagawa pa nga niya tong matilapon, diba? Pero dahil sa alam naman nating may mga tauhan itong si Sasaki, bigla nilang hinawakan si Franky. Para nga madaling maasinta ni Sasaki. Kaso bago pa nga tumama itong atake ni Sasaki kay Franky, biglang dumating sila Tama. Yes guys, napunta sila kung nasaan yung lokasyon ni Franky. Pero hindi para tulungan si Franky, kundi para humingi rin sana ng tulong kay Franky. Dahil hinahabol nga sila netong sila Ulti. Kaso alam naman nating lahat na itong si Oda medyo palabiro. Kaya naman yung paghingi ng tulong nila Usopp, Nami at Tama prank lang pala yun. Dahil yung mga humahabol sa kanila ng mga miyembro ng Beast Pirates, mga napakain na pala ng kibidango ni Tama. Kaya nga imbes na matamaan ni Sasaki si Franky, nakaiwas pa si Franky sa kanya. Sa next panel naman nakita natin dito si Ulti. At finally, maaatake na rin niya sana ulit si Nami. Kaso sinabi nga ni Nami na hindi na daw mauulit yung nangyari na yon. Kaya naman dito, nakita nating matapang na inatake ni Nami si Ulti gamit yung Thunder Lance. Hindi man gaanong malakas yung atake na to ni Nami, pero para sa ating mga fans, medyo satisfying na yon, di ba? Lalo na yung dahilan pa ng pag-iyak ni Nami, itong si Ulti during sa mga last chapters, di ba? Anyway, sa next panel naman nakita natin si Usopp na umaatake gamit yung tirador niya. At gamit naman yung kibidango ni Tama, nakita natin ito yung ginagamit niyang bala para mapakain sa mga tauhan ng Beast Pirates. So sa chapter na to, kung mapapansin nyo guys sobrang na-highlights nga itong Devil Fruit powers ni Tama. Bali dahil nga sa naguguluhan si Sasaki sa nangyayari sa mga tauhan niya, biglang hindi niya napansin na bigla na palang papaatake sa kanya si Franky. At gamit nga yung famous V-slash ng Voltis 5, nakita nating ito yung ipinanghati niya kay Sasaki. Anyway, sa next page naman itong chapter na to, napunta na tayo sa scene kung nasaan si Sanji. Kung maaalala nyo, huli nga nating nakita itong si Sanji nung time pa na mapunta siya sa kuta ni Black Maria. Bali ngayon naman nakita nga nating itinuloy na itong scene na to. Dito makikita nga natin si Sanji na natrap sa sapot ni Black Maria. Pero pinaliwanag nga ni Black Maria na natalo na pala ni Sanji lahat ng mga tauhan niyang mga lalaki. Kung maaalala nyo guys sinabi nga ni Sanji noon na hindi niya daw magagawang saktan ang isang babae. Anyway, dahil nga sa ganitong sitwasyon, nakita nating ni-request ni Sanji na tawagan si Nico Robin. At saktong ito nga rin yung inutos daw ni Kaido sa mga Beast Pirates.
Dahil alam naman nating lahat na nung mga nakaraang chapters nakasama si Robin sa pinag-uusapan nila Kaido at Big Mom patungkol sa kakayanan ni Robin na makabasa ng mga ancient poneglyphs. Sa kabilang banda naman ay napunta na tayo sa scene kung nasaan yung mga scabbards. Dito makikita natin si Bawang na sinasabi na may nagtatangka nga raw na may magligtas dito sa mga scabbards. At sa huling panel nga ay pinakita nga ang isang karakter na nagtatago sa isang anino. Bali ang malaking tanong dito sino itong karakter na to? Anyway ngayon naman i-analyze natin yung mga pangyayari sa dalawang chapter na diniscuss natin, which is itong chapter 1003 at chapter 1004. Unahin na natin syempre yung mga nangyari sa paghaharap ng mga supernovas laban kila Big Mom at Kaido. Kitang-kita talaga natin dito kung gaano kalayo yung durability ng mga Yonko laban kila Luffy. Dahil all throughout nga sa naging pagtotoos nila kapansin-pansin na halos karamihan sa mga ataking binato sa kanila nila Luffy, Zoro at ng iba pa still nakatayo pa rin sila. At parang halos wala pang major na nangyayari sa kanila, diba? Samantalang itong supernovas naman halos saktong atake pa lang yung ginagawa sa kanila nila Kaido. Pero kitang-kita na natin yung damage sa kanila. Yes, alam kong mahirap o parang walang tsansang manalo itong grupo nila Luffy laban kila Kaido. Pero naniniwala pa rin akong makakaya nila to syempre. Sa part naman ng mga Cyberpol, dito tayo medyo naguguluhan kung saang side ba talaga sila papanig. Kakampi ba sila kay Luffy once na malaman nilang dehado na sila Kaido? O still mag-i-stick sila sa plano nila? Sa part naman ng pagbubunyag ni Kaido ng hybrid form niya, dito mas nagiging mas exciting ang mga nangyayari. Dahil alam naman nating lahat na ang isang Zoan type Devil Fruit user mas malakas at mas mabilis once na naka-hybrid form na to. So ngayon pa nga lang na naka-normal form at naka-dragon form si Kaido, hirap na itong supernovas kay Kaido. What more kung ngayon pa na naka-hybrid form pa siya, diba? So I hope itong level up na to ni Kaido matapatan ni Luffy at finally makita na rin natin yung Gear 5 niya. O hindi kaya kung ano pa mang level up na hinanda ni Oda para sa atin. Sa chapter 1004 naman, gaya nga ng sabi ko kanina, sobrang na-highlights itong kakayanan ni Tama na pagbibigay ng kibidango sa mga kaalyansa niya para nga naman ipakain sa mga kalaban nila. Nang sa ganon kahit papano maging kaalyado nila yung mga Beast Pirates. Though alam kong sobrang effective na itong ginagawa ni Tama sa mga mahihinang kalaban nila, pero I doubt nagagana to sa mga matataas na posisyon sa Beast Pirates gaya ng Flying Six Headliners. Since unsatisfying naman nun kung mangyari yun, diba? Anyway, patungkol naman sa nagiging laban nila Franky at Sasaki, masasabi kong sobrang ganda nito once na matransfer na to sa anime. Since alam naman natin kung gaano kaastig yung General Franky, diba? At isa pa para sa akin, talagang sobrang match na itong laban na to. Since futuristic nga itong si Franky at si Sasaki naman prehistoric. Kumbaga parang si Ultraman lang na naikipaglaban sa mga dinosaur, diba? Bali ang nagustuhan ko dito sa chapter na to, syempre yung pagganti ni Nami kay Ulti. Gaya nga ng sabi ko kanina, though hindi man buong buo natalo ni Nami si Ulti, para sa akin sulit na yung atake ni Nami na yon. Lalo na pinaiyak niya si Nami sa mga nagdaang chapters. As for Sanji naman, ito pa rin yung typical na Sanji na hindi nananakit ng babae. Pwera na lang kung hindi maganda. De joke lang.